Ika-54 na kabanata sa pagpapatuloy. Naglakad papalapit siya patungo sa pinuno habang sinasabi na gising ka na ba ngayon? Umupo siya sa harapan nito na pahingang sinabi na o kita mo. Masakit na kahit isang tama lang di ba? Paano pa kaya ang disipulo ko na ilang beses nilang pinagtulungan? Kaya dapat turuan ng lalaking parang toyo. Sa huli, mahalaga ang edukasyon. Lagot kayo ngayon. Paano niyo balak lusutan ito mamaya? Pautal-utal na tumugon nito sa kanya na paano pa ba tayo magkakaroon ng sitwasyong mas malala pa kaysa rito. Napahawak sa kanyang baba, nakangising sinabi na kaya wala ka talagang ideya kung gaano kalaki ang problemang ito, ha? Ang disipulo ko na buong araw ninyong binugbog. Nagulat ito nang sabihin pa sa kanya ni Ryo na kilala mo ba ang sa Chondang? Sila ang mga dalubhasa sa lason at memorisasyon, at kapag nilaso nila ang isang tao, kahit dugo mo ay hindi na matitira. Hindi mo ba alam na may tuwirang tagapagmana ang pamilya? Isa siyang mahalagang anak na iniingatan at minamahal dahil siya ay mabait at kaibig-ibig. Natumugon nito na huwag mong sabihin. Hindi, kalokohan yan. Nagangiting sinabi pa ni Ryo sa kanya na wala na akong magagawa, dahil sa kasamaang palad, nangyari talaga ito. Sa tingin mo, may oras ka na bang makipag-usap sa akin ngayon? At mula naman sa labas mga tsismos ang mga tao ang makikita na sinabi na ano ang nangyayari doon. Dagdag pa ng isa na oo, mukhang may malaking nangyari. Sinabi pa ng nasa kabilang gilid na baka yung mga kainahinalang tao doon ang may sala. Sinabi naman ng isa na manahimik ka, at huwag kang makipag-eye contact sa kanila. Makikita ang mga tanikala at mga espadang kahoy sa sahig. Ibinalik na nila ito sa kanilang braso na sinabi ni Sansa na bakit walang nagnakaw ng mga ito. Talagang ang umaasa akong may kukuha nito. Napapikit si Jean na sinabi na hindi naman masamang lugar ito, at maganda pa ang reputasyon nila. Bukod pa roon, walang sino mang mag-iisip na kunin ng lantaran ang ganitong kainahinalang bagay. Natahimik lang na nagsusuot ng tanikala si Oh Kyung. Sinabi naman ni Nohak na putya, bakit hindi ko maramdaman ang mga binti ko? Tumingin si Gangsang na sinabi na Nohak, ayos ka lang ba? Matapos mong makita ang ginawa ni Master, nag-iba ang itsura mo at mukhang hindi na maganda ngayon. Natila hahawakan naman siya ng isang lalaki habang sinasabi na nakakatakot din para sa amin, pero mas lalo sigurong para sa iyo. Pero nakaya mong pagtagumpayan ito ngayon, at tunay kitang hinahangaan. Tumayo si Nohak na naiinis na sinabi na anong paghanga. Napatikom ng dalawang kamao nitong masayang sinabi na tama, di ba? Huwag kang mag-alala, darating ang araw na tuluyan mo itong malalampasan. Namuli na namang sinabi ni Nohak na pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagiging isinumpa. Na napatingin naman sa gilid si Gangsang. Na sinabi naman ni Yang Ho na may lungkot sa mukhang sinabi na pakiramdam ko ay napakabilis ko lang kanina. Pero ngayon, wala na. Hindi ako pwedeng manatiling malungkot ng ganito. Nakakrus naman ang kamay sa katawan ni Hyunwon na sinabi na oo, para bang kaya kung lumipad. Pero, curious ako kung ano ang pinag-uusapan ni na Master at Moonhye. Napaturo si Gangsang na sinabi niya na hindi ba si Moonhye yun sa banda roon? Na sinabi naman ni Hyunwon na kung ganun pwede na nating diretsyong itanong sa kanya ang gusto nating itanong. Na makikita itong naglalakad habang nakapikit na ang espadang kahoy ay nakapatong sa kanyang balikat. Sinabi niya habang naiisip si Ryo na sinasabi na kaya ano ang gusto mong gawin. Burahin ang buong pintuan nila? Kung hindi, pwede naman tayong tumanggap ng bayad danyos mula sa kanila, na mas mabuti. At pagkatapos sinabi niya na Dangsam, hindi, bilang pamilya ni Cholyang, maaari kong hingin kahit ano mula sa Jongyangpyo. Sinabi naman ni Hyunwon sa kanya na wow, hindi ko inasahan na hahayaan mong si Master ang magdesisyon tungkol doon. Dagdag pa ni Gangsang na hindi mo ba alam kung anong klaseng magnanakaw si Master? Sigurado akong napansin mo na rin yun. Dagdag pa ni Sansan habang nakayakap sa sarili na oo, hindi lang basta pakiramdam, kundi totoo. Hanggang ngayon, nasa bodega ni Master lahat ng mga gamit natin na kinumpis ka, tama ba? At sinabi naman ni Oh Kyung na Moonhye, ano ang napagdesisyonan mong hilingin? Kailangan ba nating maghugas ng maraming dugo bukas? O tuluyan ng magsasara ang Jongyangpyo? Napahawak naman si Yang Ho sa kanyang baba na sinabi na sayang para sa isang malaking negosyo. Paano kaya kung sakupin na lang ito bilang negosyo sa ilalim ng kontrol ng Tangmen?
Parang pagbabayad ng 30% ng kita bawat taon. Napangiwi naman ng muka si Moonhye na sinabi na hindi, wala tayong kailangang patayin. At ano bang iniisip mo tungkol sa pamilya ko? Hindi kami mga mamamatay tao. Hinawi ang buhok niya at sinabi na pero syempre, sino mang sumugod sa likuran namin o nagtangkang pumatay ay mamumuhay na may takot habang buhay. Dagdag pa niya habang makikita ang pinuno na tanging ang pangunahing salarin ng kaso at ang tiyak na impormasyon ang ipinasa sa pangunahing pamilya. Hindi natin kailangang wasakin ang buong Jongyangpyo. Na natatakot nitong sinabi na ayos na ba ngayon? Masayang sinabi ni Ryo na hindi pwede. Hindi ganoon kadali ang mundo, alam mo naman yun? Dagdag pa niya na hindi mo naman talaga inisip na ang pagpapadala lang ng mga salarin ay makakalutas na ng problema, hindi ba? Dagdag pa niya na may ibinubulong kay Moonhye na pinagpapawisang nakatingin sa kanila ito na ang kausap ko lang naman kanina ay ang kakambal na kapatid na babae ng aking sugatang disipulo. Kung curious ka, bakit hindi mo na lang siya tanungin mismo? Miyembro rin siya ng pamilya sa Cheondang. Sinabi pa niya sa pinuno na syempre, pagkatapos ng nangyari sa kanyang kakambal, baka dalhin niya ang buong pamilya niya at lipulin kayong lahat. Sa huli, nasa gilid na rin siya ng pagsabog dahil sa matinding galit. Pero, ano nga ba ang dapat kong itawag sa'yo? Nagulat ito sa kanyang narinig na sinabi na pakiusap, huwag naman. Dagdag pa nitong namumutla na senior. Pakiusap sabihin mo kung ano ang magagawa ko. Napailing siya ng ulo na napahinga ng malalim na sinabi na young friend. At pagkatapos nagnining siya at sumanyas ng pera na sinabi na sa katunayan, alam mo na sa kaibuturan ng isip mo kung ano ang dapat mong gawin sa sitwasyong ito. Na napatabo ng mukha ito na sinabi na sobrang liwanag. At pagkatapos makikita ang office na ito, nagsusulat ang pinuno habang sinasabi na sige. Ang Jongyangpyo namin ay magiging libre ng 1 beses sa 1 taon para sa Seichandang. At babayaran namin ang buong gastos ng pagpapagamot sa nasugatang anak. At magdadagdag pa ng kaunting pera. Umangal si Ryu at sinabi na bakit para lang sa Cheondang family. Paano naman ako? Tumugon ito sa kanya na oo. Napahawak ang kamao niya sa dibdib at tumuro sa labas na sinabi niya na ha. Akala mo ba pamilya at kaibigan lang niya ang nagmamalasakit sa kanya sa mundong ito? Paano ko, bilang kanyang master, matatanggihan ang pisikal at mental na pinsalang dinanas ng kanyang mga malalapit na kaibigan sa labas? Dagdag pa niya habang humawak sa buhok na naiisip ang kanyang mga disipulo na sa katunayan, dati itim at kumikintab ang buhok ko hindi pa ganoon katagal. At lahat ng mga batang yun sa labas ay may malilinis at magagandang kasuotan noon. Pero ano na ngayon? Napahampas sa lamesa na sinigaw pa niya na kung hindi mo nakikita ang buhok ko at ang mga basahan na suot ng mga batang yon. Malamang nasa tiyan mo ang mga mata mo. Ang isipin na ang mga disipulo ko ay nakasuot ng mga basahan ay labis na nagpapahirap sa dibdib ko kaya hindi ako makatulog. Sila na nakadamit ng basahan, nagdudulot sa akin ng pisikal at mental na pinsala. Natahimik lang na nakatingin sa kanya ang pinuno na namumuti ang mata na hindi makapaniwala. Makikita ang namumutlang mukha nito na mangiyak-ngiyak sa kanyang isip na bakit ko kailangang magbayad para sa basahan ng buhok mo at ng mga disipulo mo. Seryoso ba yan, tanda? Bakit ako? Bakit napatikom ng kamao itong nanginginig na sinabi na kung totoo nga yun, talaga namang kailangan kitang bayaran. Kapalit nito, pakiusap, anuman ang nangyari rito. Huwag mo itong ikalat sa labas. Napangisi siya at sinabi na oo naman. Basta't babayaran mo ang pinsala at makatwiran ang halaga. At pagkatapos makikita ang gusaling ito, nagniningning siya buhat ang malaking supot ng damit habang sinasabi na tapos na ako sa aking negosyo rito. Dagdag pa niya na balik na tayo kay Dang Sam. Pero bago yun, may lugar kayong kailangan daanan. Na nakatingin sa kanya ang mga ito na hindi makapaniwalang sinabi pa niya na may isang tindahan ng tela malapit lang sa kanto roon. Pumunta kayong lahat doon, at bumili ng bagong damit para sa inyong lahat. Gusto kong mag-ayos kayong lahat. Huwag kayong mag-alala tungkol sa gastos, sagutin ng Jongyangpyo yun. At si Moonhye ang pipili para kay Dang Sam. Napasabi si Young Ho na wow. Dagdag pa ni Sansan na bagong damit. Itinutok naman ni Ryu ang espadang kahoy habang sinasabi na magpapakuha tayo ng litrato kaya magtipon na kayo sa may pasukan ng nayon. At maghanda para sa pagsasanay bukas para sa mga mahuhuli. Nagugulat na tumugon ang mga ito na oo, Master.
Napalingon nito nang sabihin pa niya na Moonhai, manatili ka muna sa tabi ko sandali. Tumugon nito na bakit master? Sinabi niya na ito ang nakuha ko, kasama na ang bayad sa pagpapagamot, at mayroon ding hiwalay na bayad pinsala. Binigyan ko sila ng talaan ng mga pinsala kaya wala silang nagawa kundi magbayad. Tandaan din na maaaring magkaroon ng libreng serbisyo ang sa Chondang isang beses sa isang taon mula sa Zhongyangpyo. Natahimik lang na nakatingin si Moonhai sa kanya. At pagkatapos mahinang sinabi niya na sa totoo lang, sobrang galit ko kanina, pero ngayong iniisip ko, walang magiging side effects kay Dang Sam, kaya nag-aalala ba talaga si Master para sa amin? Sinabi pa ni Ryo sa kanya na, ano bang meron sa mga mata na yan? Dagdag pa niyang sinabi ng mahina na bakit siya nakatingin sa akin ng ganyan. Iniisip niya bang kunin ang kompensasyong nakuha ko? Tiyak, hindi naman niya mapapansin kung kumuha ako ng kaunti para sa sarili ko, di ba? Bumaling na si Moonhai habang sinasabi na nagtitiwala ako kay Master. Malinaw na, pupunta na ako para bumili ng damit. Nagtataka siya na nakatingin dito na napabulong na tapos na siguro. Ewan ko kung ano yun. Bumaling na rin siya at naglakad na sinabi sa isip na mukhang tapos na ang trabaho ko rito. Saan naman ako susunod na pupunta? Mamula-mula na sinabi pa niya habang makikita ang papel sa loob ng damit na ang marurupok na perang ganito ay kailangang itago agad sa isang ligtas na lugar. Pinagtitinginan siya ng mga tao na itinuro siya ng bata na sinasabi na nanay, ang weird ng ugali ng taong yun, anak, huwag mo siyang tingnan. Umalis na tayo agad at tahimik bago niya tayo mapansin. Malapit nang lumubog ang araw. Napapaisip siyang sinabi na ang weird nito. Na makikita ang mga ito na sinabi pa niya na ang iba sa inyo ay mukhang mas maayos. Pero ang iba ay pareho pa rin ang hitsura. Sinabi pa niya na ano naman ang ginawa ng iba sa inyo. Bakit pareho pa rin ang damit mo? Tumugon si Hyunwoo yakap ang tela na napaka-presyo ng bagong damit kaya mas gugustuhin ko na lang itong isuot sa loob ng isang mataas na kalidad na tela na may mas mataas na presyo kaysa sa karaniwan kong sinusuot. Napahinga naman si Nohak na sinabi niya na putya, wala sa tindahan ang hinahanap ko. At naiisip pa niya ang nangyari noong naghahanap siya ng kanyang damit na sinabi niya na gusto ko ng comfortable. Marangya at mahal na damit, pero gusto ko rin na magmukhang damit ng isang pulubi hanggat maaari. Tumugon ng nagtitinda na hindi kami nagbebenta ng ganoong klase ng damit. At pagkatapos tinanong niya rin ang mga ito na sinabi na kayo. Kayong dalawa ang pinakamasama. Ano ba talaga ang problema sa mga damit nyo? Tumugon si Yang Ho na, ano bang sinasabi mo master? Hindi mo ba alam kung gaano kamahal at kasikat ang tela na ito? Pwede mong subukan ang astig na purple dye na ito, na kumikinang na material. Tinaas naman ng isang ito ang kanyang kamay na sinabi na bumili ako ng isa pang piraso dahil hindi na ginasto ni Nohak ang kanya. Mas pinili ko ang malakas na dating kaysa sa pagiging hindi halata. Pagkatapos magbihis, namumukod-tangi pa rin ako, na sinabi ni Ryo sa kanya na pero ang pinakakakaiba ay ikaw. Ginamit mo ba ang espada mo para takutin sila o ano? Paano mo nagawang gawing bago ang dating nito mula sa luma? Na sinabi naman ni Jean na namumula ang muka na dito lang. Sa lugar na madalas kong puntahan, kaya ginawa ko lang katulad ng dati kong inutos. Dagdag pa niya kay Gangsang na mukhang pangit ba ito? Na tumugon ito sa kanya na namumula ang pisngi na hindi naman. Bagay na bagay ito sa'yo, Jean. Oh, syempre, si Jean ay laging maganda kahit ano pa ang isuot niya. Biglang isang lumilipad na espadang kahoy ang tumama sa kanyang ulo. Na napasabi si Gangsang na ayos ka lang ba? Pinagpag ni Ryo ang kanyang kamay na sinabi niya na aksidente ba kung napagalaw ang kamay ko nang hindi ko namamalayan? Napabulong si Yang Ho na hindi ko alam na gumagamit din si Master ng espada bilang sandata. Dagdag pa ni Hyunwoo na oo, pero bakit gumagamit siya ng espada? Well, kung iisipin ang lahat ng pinagdaanan natin, ang makita yon ay hindi na parang malubha. At sinabi sa kwento na base sa alam nila, ang master nila ay gumagamit ng bakal na bola. Naglakad na siya papalayo habang sinabi na sige, babalik na tayo. Ang dalawang mahuhuli ay magkakaroon ng dobleng training bukas. Natumugon ang mga ito na okay po master. Tumingin kay Nohak ang isang ito na sinabi niya na hindi ba natin dapat tulungan si Gangsang. Natumugon siya na hindi na natin kailangang ipakita ang simpatsya para sa kanya habang kasama siya. Sinabi naman ni Sansan na tama, may tumutulong na sa hanggal na yon, kaya hayaan na.
lang natin sila. Hinawakan naman ni Jin ang damit ni Gangsang habang sinasabi na hoy, gumising ka. Makikita ang gusaling ito. Habang naglalakad, biglang isang boses ang narinig niyang sinasabi na hello, kayo ba ang master nila? Nakasimangot namang napatingin siya sa mga ito. At pagkatapos sinabi nito na pasensya sa abala, kami ay mga investigador mula sa Chienmu Academy. Dagdag pa nito na makikita ang mukha niya na napansin ng mga nakatataas na wala pang ulat mula sa inyong grupo, kaya ipinadala nila kami para suriin kung maayos ang pagsasanay. O kung may mga problema. Natahimik lang na nakatingin sa kanila si Ryu. At dito na po nagtatapos ang ika-54 na kabanata. Ika-55 kabanata, sa pagpapatuloy. Tahimik na nakatingin siya sa mga ito, na sinabi pa ng isa sa kanya na kakapasok lang namin at napansin na walang tao sa training center. Masaya ako na mukhang wala namang pagbabago. Dagdag pa ng nasa likuran nito na bueno, kayo ba ang Grandmaster na si Iron Ball, Jin? Tama ba? Dagdag pa ng mga ito sa kanya habang natataranta siya sa isip na kung hindi ako nagkakamali, dati ay maamo ngunit mukhang mas matanda ang hitsura ninyo. Pero ngayon, mukhang nagbago kayo ng husto, at mas bata na rin. At ewan, mas matangkad na rin kayo ngayon. Napasabi ang mga ito sa kanilang isip na sinabi ni Gangsang na ang pagkakakilanlan ni Master. Dagdag pa ni Hyunwon sa isip na hindi ba kilala si Grandmaster Jin sa maamo niyang hitsura at ugali. Nagtatakang sinabi rin ni Jin na iniisip ko, hindi ba tumataas ang taas ng isang tao kapag bamata at naituwid ang likod? Habang sinasabi ng isa sa kanyang kasamahan na ano bang sinasabi mo? Kung hindi siya si Grandmaster Jin, sino pa siya? Siguro mali lang ang naalala mo, pagkatapos ng lahat, 3 taon na rin ang lumipas mula noong huli mo siyang nakita, di ba? Agad naman pumasok ang isang katauhan niya sa isip na may dalang mga libro na napataas ang isa niyang katauhan ng kamay. At agad niyang binasa ang mga libro sa isip na may pinamagatan na paano linlangin ang mga tao, paano magsinungaling sa mga tao, at paano kumilos. At pagkatapos sinabi niya na paano ko ba ito ipapaliwanag. Itinaas ang libro na sinabi pa niya sa isip na huwag mong sabihin ang katotohanan. Magsinungaling ka na lang. Sinabi naman ng nakaputi na hindi. Dapat nating sabihin ang katotohanan. At naiisip niya na bakit hindi na lang niya pagsamahin ang kasinungalingan at katotohanan. At pagkatapos sinabi niya sa mga ito na alam ko na darating ang araw na ito. Ang araw na may magtatanong tungkol sa kinaroroonan ng matanda. Tama lang ang inyong timing, hindi masyadong maaga, at hindi rin masyadong huli. Tumugon ang nasa unahan. Na ano, dagdag pa ng nasa likod nito na ano ang ibig mong sabihin dyan. Napaturo siya sa itaas na sinabi niya na ang Iron Ball Grandmaster na si Jin ay nandoon na. Tumingala ang mga ito na may pagtataka. Makikita ang mga uwak sa langit na sinabi pa ng mga ito na ang dakilang Master Jin nasa langit na ngayon. At sinasabi mo ba na siya ay patay na? At tumuro naman siya sa likod na sinabi na oo. Ang katawan ng matanda ay inilibing sa bundok sa likod ko, pero bakit ipinadala siya ng Chienmu Academy? Namatay siya ng sobrang dali. Alam mo ba, nagulat ang mga ito na napasabi na ano? Ano ba talaga ang nangyari? Dagdag pa ng nasa likod na kung totoo yun, kung gayon ikaw, hindi, ang ibig kong sabihin, sino ka ba talaga? Napaturo siya sa kanyang sarili na sinabi na ako, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga disipulo ng tahimik. At sinabi sa dalawa na tara, pumunta muna tayo sa ibang lugar bago ipagpatuloy ang kwento. Sa totoo lang, hindi mo ba iniisip na magiging mahaba ang kwentong ito? At pagkatapos makikita ang mga ito na may nagsasalita na kaya, sinasabi mo ba na ang ating master ay hindi talaga orihinal na ating master? Sinabi ng nakagreen na napahawak sa ulo na kung ang master ay hindi talaga ang ating totoong master, ano na ba ang ginagawa natin dito? Ngayon sobrang nalilito na ako na halos hindi ko na maalala ang sarili kong pangalan. Napasabunot naman ng buhok si Nohak na sinabi na putya. Ano ba ito? Hindi ko na alam kung ano ang tama. Pinahirapan at binugbog niya ako hanggang sa mamatay, at ngayon sinasabi mo sa akin na hindi pala siya ang ating master. Sinabi sa kanila ni Gangsang na huminahon kayo pareho. Kailangan nating manatiling kalmado at unawain ang sitwasyon sa mga ganitong pagkakataon. Tila may ilang pagkakamali, pero sa kabila nito, marami rin tayong natutunan sa maikling panahong ito.
Sinabi naman ni Hyunwon na ayokong aminin, pero sang-ayon ako kay Gangsang. Pero kakaiba, dagdag pa niya na sa anumang kaso, subukan munang huminahon at itigil muna ang labis na pag-iisip tungkol dito sa ngayon. Na nakahawak pa din sa buhok si No-hak na sinasabi na pareho lang tayong nasa parehong sitwasyon, ayokong tanggapin ito. Napataas naman ng isang kamay si Oh-kyung na sinabi na hoy, nalilito rin ako, kung hindi siya ang ating orihinal na master, sino siya? Na nakatingin lang si Moonhye sa gilid ng tahimik. Na napapikit naman si Jin sa gilid. Naiisip naman ni Hyunwon ito na sinabi na ang dakilang Master Jin ay isang taong nagpakadalubhasa sa sining ng bakal gamit ang 8 maliliit na bakal na bola na hugis talam at 12 manipis na singsing. Isa siya sa nangungunang 100 master na ang edad ay hindi pa umaabot sa 4 na po. May banayad na ugali, malawak ang kanyang koneksyon, at nagturo siya para sa Chienmo Academy hanggang 10 taon na ang nakalipas. Bahagya nagnapatungo ng ulo si Oh-kyung na sinabi na kaya ang nagtuturo sa atin ay ang kanyang disipulo, o kapatid, o baka isang pari. Napakamot naman sa likod ng tainga si Young-ho na sinasabi na imposible. Pero sa palagay ko, ang master natin ngayon ay nagtuturo ng mas mahigpit at kakaibang martial arts. Sa katunayan, mas malakas ang ating kasalukuyang master kaysa sa mga guro ng Chienmo Academy. May mga sabi-sabi rin na ang dakilang Master Jin ay isang lalaki sa kanyang 40 taon, malakas hindi dahil sa kasanayan, kundi dahil sa kanyang personal na koneksyon. Napahinga ng malalim si Won-hak na nakasalubong ang kilay na sinabi niya na sa larangan ng martial arts, hindi kayang tapatan ni dakilang Master Jin ang halimaw na guro natin ngayon. Bagamat matagal na siyang iginagalang sa Chienmo Academy, hindi nito binabago ang katotohanan na hindi siya maihahambing sa halimaw na iyon. Kung patuloy tayong mag-aaral sa kasalukuyang master natin, posible bang maabot natin ang pinakamataas na antas? Napahawak sa baba si Moonhye sinasabi na tiyak, kung hindi siya sinuportahan sa loob, maaaring hindi siya kasing galing ng iba habang tumatanda. At sa simpleng kasanayan lang yon, hindi rin siguro ganoon kadali na mapanatili niya ang posisyon sa nangungunang 100 na master ng Miriam, tama ba? Napatingin sa kanya si Jin na sinabi nito na posible na dahil sobrang mabuting ugali niya, siya ay pinatay ng lihim. Napalaki ng mata si Sansan na sinabi niya na imposible, kaya sino ang gumawa nito, dagdag pa niya na pwede kaya na ang pumatay kay dakilang Master Jin ay ang master na nagtuturo sa atin ngayon. At sabik sa posisyon ni dakilang Master Jin, baka siya talaga ang pumatay kay dakilang Master Jin. Napatingin ang mga babaeng ito sa kanya na may gulat na sinabi na ano? Napasulyap naman si No-hak na sinabi na kaya kung totoo nga iyon. Na sinabi naman ni Gangsang na napahawak sa ulo na hindi. Kahit na medyo kakaiba ang master, hindi niya pwedeng gawin yun. Napaisip din si Hyunwon na sinabi niya habang napahawak sa bibig na kahit na hindi natin mapagkakatiwalaan ang pagkakakilanlan ng master ngayon, pero hindi ko iniisip na siya ay isang taong aabuso sa karangalan ng iba. Maaaring yun ang dahilan kung bakit hindi niya ipinakita ang kanyang totoong pagkakakilanlan sa atin noong una natin siyang nakilala. Napatingin sa kanya si Young-ho na sinabi na tama, kahit nakakaiba nga ang kanyang paraan sa maraming aspeto, totoo na medyo sabik siyang turuan tayo. Minsan, nararamdaman ko pa nga na parang nag-e-enjoy siya rito. Napayakap sa kanyang sarili si Sansan na sinabi niya na kaya bakit niya pinatay si dakilang Master Jin. Imposible, para ba ito sa pera? Napatingin sa kanya si Jin na sinabi niya na hindi ko rin iniisip na yon ang eksaktong dahilan, at hindi pa tiyak na siya ang pumatay kay Master Jin. Nakatingin din sa kanya si Moonhye na sinabi na tama siya. Matalim na tumingin sa gilid na sinabi niya na kung pera nga ang layunin niya, sana simula pa lang ay ginawang bihag tayo at naghingi ng demand o ransom mula sa ating academy o pamilya. Kung siya'y ganoong klaseng tao, hindi ba't ganyan mismo ang iisipin niya? Napasabi naman si Oh-kyung na sang-ayon ako. Kung pera ang target niya, tiyak na ginawang bihag tayo. Na sinabi ni Hyunwon na marami pa rin akong nalilito. Pero kung pagsasamahin natin ang ating mga obserbasyon at usapan, may ilang bagay na maaari nating maging tiyak. Na napasabi naman si Young-ho na may nasabi ba, akong mali? Napaturo siya sa larawan ni Master Jin na sinabi na una, mula nang siya ang nag-alaga sa atin, maaari nating siguraduhin na may tiyak na koneksyon o relasyon sa pagitan ni Master Jin at ng Master. Walang pamilya si dakilang Master Jin, ibig sabihin hindi sila mag-anak.
Bukod dito, magkaiba rin ang kanilang martial arts. Dagdag pa niya habang naiisip na magkasama sila na sa halip na disipulo o pari, malamang nakilala lang nila ang isa't isa bilang magkakilala. Kung isa sa alang-alang ang pagkakaiba ng kanilang personalidad at edad, medyo hindi makatwira na sila ay maging magkaibigan. Na sinabi ni Nohak na posible rin ba na hindi siya matanda talaga? Na sinabi naman ni Gangsang na kung isa sa alang-alang mo ang payat na katawan ng master. Mga kalamnan, at ang labis na sigla na nakikita sa kanyang balat. Na sinabi ni Moonhye na mga nasa gitnang edad ang master, o baka mas bata pa rito. Itinaas ang dalawang daliri nito na sinabi pa na tama. At ang pangalawang hula ko ay sobrang masigasig si dakilang Master Jin sa pagtuturo, kaya nang dumating ang oras ng kanyang kamatayan, naalala niya ang isang kakilala at hiniling sa makapangyarihang master na tulungan siyang sanayin ang Jujak team. Na naiisip pa niya na si Master Jin ay inabutan ng sulat seryoso sinasabi na pakiusap tulungan mo ang Jujak team. Malapit na akong mamatay, at hindi ko na matuturuan ang mga bata. Kaya ikaw na lang ang makakatulong sa akin para lumakas sila. Tumugon siya na alam kong alam mo na henyo ako, kaya huwag kang mag-alala. Ipagkatiwala mo na sa akin yon. Sa halip, pwede ba akong magdesisyon sa paraan ng kanilang pagsasanay at kunin lahat ng kanilang pera? Itinaas ang tatlong daliri na sinabing muli na ang pangatlo at huling hula ko tungkol dito ay ang dahilan kung bakit natin nakilala ang master. Stage performance, na maayos at planadong pagpapanggap. Dagdag pa niya na ang pagbibugbog kay Dangsam ay maaaring ibang kwento, pero, sa totoo lang, noong nakipaglaban tayo sa taga Zhongyangpyo, naramdaman niyo rin di ba? Na sinabi ni Nohak na ayoko sa salitang yon. Na sinabi naman ni Moonhye na ang init ng pagiging pinuprotektahan. At pagkatapos sinabi ng Nakagri na tama, nandito na ako sa nakaraang 2 buwan, at sa ngayon, hindi maliit ang ating mga nagawa. Naiinis namang tumingin sa kanya si Nohak na sinabi na kaya ano, gusto mo bang sabihin natin ang salamat sa halimaw na yun? Sinabi naman ni Jin na hindi talaga yun ganoon kadali. Pero bagay ito na dapat isaalang-alang kapag pinipili ang ating posisyon. Isang hindi maikakailang katotohanan, hindi ba, Gangsang? Napatingin naman sa kanya si Sansan na sinabi na posisyon, anong posisyon ang ibig mong sabihin? Na sinabi rin ni Gangsang na tama si Jin Sozer. Dahil hindi ipinadala ng Chienmo Academy ang master, maaaring huminto ang mismong pagsasanay na ito. Maaaring itong magbago depende sa kung paano tutugan ng master sa investigation team. Na sinabing muli ni Hyunwon na maaari rin itong nakadepende sa atin. Kung ipagpapatuloy ba natin ang impyernong pagsasanay mula sa isang hindi kilalang master, o babalik tayo sa academy at ibabalik ang ating pang-araw-araw na buhay. Lahat ito ay maaaring nakadepende sa ating pipiliin. At pagkatapos sinabi ng dalawang ito na kahit gaano pa katanda si dakilang Master Jin, hindi siya pwedeng matalo sa mga simpleng tulisan at mamatay dahil madulas sa bato. Dagdag pa ng isa na at ikaw ay humihiling na pamunuan ang Jujak team. Kagaya ni Master Jin, mukhang isa kang tunay na tagapagturo. Sa anumang kaso, mukhang handa ka ng pamunuan ang Jujak team. Lumabas na naman sa isip niya ang mga ito na sinabi ng nakaitim na tama. Sa totoo lang, hindi ako masyadong malapit sa matandang yon. Kahit na nagkakilala kami, hindi sapat ang oras na magkakasama. At sinabi niya sa dalawa na ang alam ko lang ay dumating siya dito para magturo, ang kanyang palayaw, at ang Jujak Group. Dagdag pa niya sa mga ito na mahilig siya sa mga lumang tula at may mabait na personalidad. At kahit sa edad na yon, mayroon pa rin siyang ugali na ngumunguya ng kanyang mga kuko. Mahina ang kanyang mga tuhod, kaya mabagal siyang maglakad. Na sinabi ng dalwa sa kanyang isip na hindi ako 100% sigurado. Pero kaya kong malaman mula sa mga ginawa ng mga tulisan. Tama, mahusay ang ginawa ko sa pagsubaybay sa nangyari. Sa dami ng impormasyong ito, hindi na sila magiging masyadong mapanuri, tama ba? Huminga siya ng malalim na sinabi pa niya na kaunti lang ang alam ko, kaya hindi ko alam kung saan ipapasa ang balita pagkatapos ng nangyari. Hindi ko rin alam kung nasaan ang pinakamalapit na sangay dahil hindi ako miyembro ng Merem League. Bukod pa rito, hindi ko pwedeng iwan sila sa pamamagitan. Maganda siguro kung maipapaliwanag mo pa sa akin ang tungkol sa kanyang pamilya para maipalam ko sa kanila ang nangyari. Nakatingin ito sa kanya habang sinasabi ng isa na tungkol doon,
Narinig ko na nawala lahat ng kanyang pamilya sa isang malungkot na aksidente at nanatili siyang walang asawa mula pa pagkabata. Namuli na naman niya nang sinabi na talaga? Kaya pala mukhang malungkot ang kanyang mukha. Na sinabi naman ng isa sa kanya na nararamdaman ko ang lapit ninyo sa isa't isa sa pakikinig lang sa inyong mga salita, maikli man ang oras. Pero mukhang tunay kayong magkaibigan. Dagdag pa ng mga ito sa kanya na dinala mo ang hirap at sinanay ang Jujak team ng ilang buwan. Sobrang naantig ako. Dagdag pa ng isa sa kanya na Ginoo, pwede mo ba kaming sabihin pa ng higit tungkol sa iyong sarili? Babalik na kami sa academy at ipapaalam sa kanila ang tungkol sa iyo at sa nangyari kay Master Jean. Napakoskos ng daliri sa ibabang ilong na sinabi na, tungkol sa akin, tungkol sa nangyari, wala akong balak na pumasok sa Merem World sa ganitong anyo, bukod pa rito, ganoon ba kahalaga ang aking pangalan? Kapag namatay na tayo, ililibing tayo at magiging kaunting lupa lamang. Ang mahalaga ay mabuhay ng maayos habang buhay ka pa. Dagdag pa niya sa mga ito na sa ganung pananaw, kung talagang pinahahalagahan mo ang aking pagsisikap, mas mabuting bigyan mo na lang ako ng suporta sa pananalapi. Pwede kong ipagpatuloy ang pagtuturo sa mga bata, pero dapat naman ay suportahan ng paaralan, hindi ba? Nagulat ang mga ito na sinabi ng isa na sigurado ako na naipamahagi ang subsidy, tinangay lang ba yun ng mga tulisan kay Master Jean? Kaya ba ang ibig mong sabihin ay nag-isa ka lang nagturo sa Jujak team, walang anumang tulong? Napahampas ng kamao ang isa nitong kasama sa lamesa na sinabi niya na hindi nakapagtataka na walang kahit isang tagalinis, kusinero, o gwardiya sa napakalawak na training center na ito, pinapatakbo mo ang lugar na ito nang hindi nagbabayad ng kahit sino. O baka nga, hindi mo talaga kaya? Napasabi naman siya sa isip na mga gwardya, mga kusinero, bakit pa ako gagastos ng pera kung meron naman akong mga disipulo? Hindi ba ang support fund ay orihinal na ibinigay sa guro bilang sahod? Sinabi pa sa kanya nito na hindi, ang ibig kong sabihin, paano mo nga ba napamahalaan ang pagkain, gamit, paglilinis, paglalaba, at iba pa? Tumugon siya habang nakakrus ang kamay sa katawan na sinulusyonan namin yun sa aming sarili. Narinig ko lang na dapat may karagdagang suporta, pero hindi ko alam kung saan pupunta. Pero, dahil sobrang sipag mag-training ng mga bata, marami rin silang kinakain at madalas masira ang kanilang mga damit. Kaya nakipag-ugnayan ako sa mga tao sa baryo at nanghiram ng ilang damit para sa kanila. Napahawak naman sa ulo ang isa na yumukong sinabi na Diyos ko, paano namin hinayaan na ang mga batang may talento ay dumaan sa ganitong kahabag-habag na sitwasyon? Tiyak na sobrang hirap nito. Pasensya na talaga sa aming pagkalate. Tumingin sa kanya ang dalawa na sinabi pa ng nasa kaliwa na ipapaalam namin agad ito sa academy at hihiling ng kompensasyon at mga hakbang upang tugunan ito. Kulang na lang ng isang buwan para sa training period, at dahil sa nangyari, maaaring nahuli na ang Jujak team kumpara sa ibang apat na grupo. Dagdag pa ng isa na ngayon na alam na natin ito, hindi na kailangang magdusa pa. Kung magdesisyon kang itigil ang pagsasanay sa kanila. Maaari tayong humingi ng ibang magturo sa kanila sa lalong madaling panahon, o ibalik na lang ang Jujak team sa paaralan ng mas maaga. Napahampas ng malakas sa lamesa siya na sinigaw na nahuhuli ang aking mga disipulo, at gusto mo bang itigil ko ang kanilang pagsasanay? Ibang master pa, hindi ba masyadong maaga para magdesisyon? Dagdag pa niya habang nanlaki ang mga mata nito nang makita na nahati ang lamesa sa hampas niya na Ako ay, iniisip mo ba na nakakatawa ang edukasyon? O iniisip mo ba na napakahalaga ng relasyon ko kay dakilang Master Jean? Kung hindi, iniisip mo ba na hindi ako sapat para turuan sila? Na siya ay nagpalabas ng enerhiya sa kamay na may madilim na ekspresyon ng muka. Gamit ang tila bakal na kamay nagsulat siya sa kahoy gamit ito habang sinasabi na sige, sabihin mo na sa kanila. Ito ang aking sagot. At dito na po nagtatapos ang ika-55 kabanata.